Ito na nga ang nangyari, nakalimutan lagyan ng liner yung pan. Wasak ang cake. Yan, dumikit syempre sa pan. Kesa masayang, ginawa ko na lang ng paraan para maging ibang cake. So, dito gumagamit ako ng 4-in-1 na ganache. Mas matigas siya kaysa sa usual na ginagamit natin for fondant kasi kailangan nga ng stability dahil medyo malambot yung cake. Naapektuhan din siya nung walang liner. So, yan. So, ito naman yung dalawa pa na ika-carve ko para gawing ulo. Siyempre, nakita nyo na doon sa umpisa ng video ko ano yung gagawin natin. No? Gagawa ako ng unicorn para sa birthday ng aking anak. Actually, ibang cake sana yung plano ko, pero dahil eto na nga, edi gawin na lang natin unicorn. Binabalutan ko yung buong cake ng ganache kasi malaki yung chance na mag-crumble siya o mag-crack. Gawa nga nung nasira siya. So, ito, sinishape ko lang yung body and then for the legs and the arms, legs and arms, paano na yung unicorn? Basta yung kanyang mga bias ay gumamit ako ng cupcakes which I also baked earlier. Ang eksena sana kasi nito is a tall cake, tapos may cupcakes ang kasama, pero ayan, naging unicorn siya. But I think maybe ito talaga dapat ang maging cake niya at hindi yung tall cake. So there, I'm also using the ganache to connect the legs and the arms to the body at to connect the head to the body. Tapos nilagyan ko rin siya ng isang dowel kasi medyo parang tilt yung head niya eh. Baka gumulong. Baka mapugot yung ulo. Now, part 2 is I'm going to cover the cake with whipped cream using an open starch. Siyempre, kailangan masinsin yung pagkakapipe mo para wala siyang poknat. Wala siyang panot. This way of covering your cake is very popular kung mga characters ganyan. Kasi di ba medyo mahirap yun pantayin. Tas marami kang pwede magawang design kapag ito yung ginawa mo paraan ng pagka-cover. This is very popular for newbie bakers kasi nga hindi mo talaga problema ang pagpapakinis dito. Yan. So, you have to cover the entire surface of the cake with stars, kind of like stars. Nung natapos ko na siya, gumawa ako ng ears using yung mga cake din na sobra, tapos nilagyan ko siya ng ganache, tapos pinatigas ko sa ref. Yan. Kamay-kamay lang, ganyan. Wala namang molder for that. Tapos, cover ko lang din siya ng whipped cream. You can use any kind of whipped cream. Of course, Magic Whisk works best for this. Tapos, lagyan ko siya ng emulco para magkaroon siya ng color and flavor. I'm using strawberry for this one. Yon, yung paa, tsaka yung dulo ng kamay talaga, ay nilagyan ko ng pink, tas I'm covered. Syempre yung blue, wala na yung emulco. Wala namang emulco na blue. Naglagay na ako ng rosettes and more of the bigger stars. Stars ba talaga yun? Tas eto na yung horn, which I also formed with ganache and cake. Babalutan ko lang siya na gold leaf para medyo bongga. Yan. O, diba? Ang pretty. Gold na yung kanyang horn. Sprinkled a few hearts para naman may konting effect. Tapos, I put on non-edible ice. And ito na siya. O, diba?